Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1831. Goodness, napakalakas niya. Bulalas ng ilang masters ng 9 Army sa 9th grade Ultimate God level nang makita ang kapangyarihan ni Jack na nabigla sa kaibuturan. Pagkatapos ng lahat, iyon ay isang disipulo ng Bloodshed Clan sa 8th grade Ultimate God level, at mahirap para sa isang master sa 9th grade Ultimate God level na tulad nila na patayin ang ganoong tao. Gayunpaman, nahulog siya ng walang pagtatanggol kay Jack na mabilis na tinapos siya. Bakit parang ang binatang ito ay may mas malakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban kaysa sa akin? Ang unang Fortress Elder ay nakaramdam ng tuwa nang makita niya ang nangyari. Hindi lang si Jack ang may mataas na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Mayroong ilang mga master sa 6th grade Ultimate God level at isang master sa 5th grade Ultimate God level sa loob ng grupo ni Jack. Sa biglang pagsali sa kanila ng mga taong ito, nalampasan nila ang pagkakaiba ng lakas laban sa kanilang mga kalaban. Napakaraming tao din ang isinama ni Jack, at sa ilalim ng mga pangyayari kung saan sila ay may parehong kaharian, nagawa nilang magtipon sa mga pangkat ng 2 o 3 at atakihin ang mga disipulo ng Bloodshed Clan na nasa parehong kaharian. Sa gayon, sila ang may ganap na kapangyarihan, at ang bilang ng mga miyembro ng Bloodshed Clan ay mabilis na nabawasan. Ito, imposible. Namutla ang mukha ni Edward dahil sa takot nang makita kung paano nagbago ang labanan. Noong una ay ipinagkibit-balikat niya ang presensya ni Jack, ngunit hindi niya akalain na si Jack at ang iba pa ay magkakaroon ng lakas sa pakikipaglaban na higit sa inaasahan niya. Sa sandaling ito, galit na sumugod ang unang elder ng Bloodshed Clan na parang may naaalala, at pinandilatan niya si Jack. "Binata, ikaw ba ang pumatay sa ating pang-apat na elder? So what if it was me? Wala akong magawa since you people want to follow in his footsteps." Nagkibit-balikat si Jack at mukhang wala siyang pakialam. "Ang yabang na binata, kuya, sabay nating patayin." Sumirit ang pangalawang elder ng Bloodshed Clan habang lumilipad din siya papunta sa kanya. Kakapatay lang niya ng isang elder mula sa 9 armies sa 8th grade Ultimate God level, na sa wakas ay nakasali sa isa pang laban. Naniniwala siya na pareho nilang mapapatay si Jack nang mabilis kung sabay silang umatake. Saglit na nagulat si Jack at nang makitang may dalawang lalaki na humahanggo sa kanya, iniligpit niya ang espadang hawak niya. "Ang sandata mo na iyon ay maaaring makatulong na madagdagan ang iyong lakas sa pakikipaglaban kahit papaano, binata, ngunit naglakas loob ka bang tanggalin ito? Minasama mo ba kaming dalawa?" Galit na galit ang unang elder nang makita niyang nililigpit ni Jack ang kanyang sandata. Parang pangungot siya sa kanyang pananaw. Walang pinsalang ginawa, ngunit ang kahihiyan ay talagang malakas. "Haha, ito ay dahil ang martial skill kung ito ay hindi nangangailangan ng aking espada." Tumawa si Jack. Hindi niya pinansin ang magkabilang lalaki, at matapos ayusin ang kanyang kinatatayuan at bahagyang tumingkayan, hinigpitin niya ang kanyang mga kamao at nagsimulang bumalot ang kanyang aura sa kanyang mga kamao. Natigilan ang unang elder dito, nakasimangot habang nagtanong bakit parang pamilyar ang martial skill na ito. Ang pangalawang elder ay natarante rin. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay napabulalas siya. "Kuya, paano ito mangyayari? Mali ba ako? Bakit ang martial skill na ito ay mukhang katulad ng 3rd grade intermediate ng aming clan?" Martial skill, Twin Dragon Fist. Kambal na kamao ng dragon. Isang skull ang lumitaw sa unang elder. Napasinghap siya ng mariin habang nagjogging ang pangalawang elder sa kanyang memorya. Paano natutunan ng binatang ito ang martial skill na ito? Pareho nilang nagamit ang martial skill na ito, ngunit halos hindi nila napag-aralan ang kasanayang ito matapos itong matutunan sa loob ng maraming taon. Nagawa lamang nilang makamit ang mababang antas ng tagumpay masyado. "Bata, sino ka?" sigaw ng pangalawang matanda. Noon pa man ay iniisip na nila na kapatid ng First Fortress Master ang pumatay sa 4th Elder, ngunit tila hindi iyon ang nangyari sa puntong ito. Masyado pang bata ang binatang ito, at ito ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng ganoong master. Kabanata 1832. Hindi ko na kailangang sabihin sa inyong dalawa kung sino ako. Ang kailangan mo lang malaman ay malapit na ang iyong kamatayan. Nagpasya si Jack na huwag sabihin sa kanila kung sino siya sa huli. Pagkatapos ng lahat, ang Bloodshed Clan ay may maraming miyembro, at ang ilan ay maaaring makatakas lamang kung nagawa nilang lumaban sa kanilang paraan. Kung may kakilala silang kasing talino na galing sa abandonadong mundo at nagkaroon ng ganoong tagumpay sa loob ng maikling panahon, tiyak na tututukan siya ng Alliance Guard mamaya.
Wala silang ibang hangad kundi ang patayin siya. Binata, sa tingin mo ba ikaw lang ang marunong gumamit ng Twin Dragon Fist? Nagpalitan ng tingin ang una at pangalawang elder bago nila ihiwalay ang kanilang mga paa para maglupisay, naghahanda na ilabas ang Twin Dragon Fist na galaw. Twin Dragon Fist, pareho silang tumawag at may lumabas na dalawang kamao na hugis ulo ng dragon. Ang mga napakalalaking kamao na ito ay tila ilang talampakan ng taas at mukhang sobra-sobra. Si Jack, gayunpaman, ay tumawa bago ibinaba ang magkabilang kamao pasulong na nagpasabog ng puwersa ng enerhiya. Ang pag-atake pagkatapos ay nag-coagulated na 60 metro ang taas bago niya. Oh my God! Ito, naperpekto na ng binatang ito ang Twin Dragon Fist. Halos magsuka ng dugo ang unang elder at pangalawang elder sa nakita. Nagbanggaan ang kanilang atake sa dalawang fist ores ni Jack. Bagamat pareho nilang sinalakay si Jack, ang mga naglalakihang suntok na hugis dragon ni Jack ay napawi ang 4 na hugis dragon nilang kamao. Ang kanilang mga pag-atake ay nakatiis lamang kay Jack ng ilang segundo bago sila sumabog sa wala. Hindi. Nagkatinginan ng unang elder at pangalawang elder bago nagmamadaling bumuo ng isang energy field na bumabalot sa kanilang mga nilalang. Sa kabila ng pag-activate ng kanilang mga force field, alam nilang hindi nila kakayanin ang pag-atake ni Jack. Ang unang elder ay agad na naglabas ng isang kalasag gamit ang pitik ng kanyang kamay. Ibinuhos niya ang kanyang enerhiya sa kalasag na naging dahilan upang ito ay lumaki at naprotektahan siya at ang kanyang kasama. Noon lamang na-relieve ang una at ikalawang elder. Pagkatapos ng lahat, ang kalasag nilang ito ay isang mahusay at maaaring ituring na isang mas mataas na antas ng espiritual na kasangkapan. Floom! Ang pag-atake ni Jack ay bumangga sa kalasag sa sandaling mailagay ang kalasag. Patuloy silang napaatras ng malakas na impact. Napakalakas, kailangan nating kumapit. Pareho silang nakahawak sa magkabilang hawakan sa likod ng kalasag, nagngangalit ang mga ngipin habang sinusubukang magpatuloy. Gayunpaman, basag. Nagsimulang pumutok ang kalasag sa ilalim ng kapangyarihan ni Jack, at lumaki lamang ito habang unti-unting lumaki ang espasyo. The Asterisk Man 8, paano ito mangyayari? Imposible. Ang kalasag ng unang elder ay nagligtas sa kanya ng hindi mabilang na beses sa iba pang mga labanan, at palagi siyang nagtitiwala sa kalasag na ito. Naku, tila nabigo siya sa sandaling iyon. Boom! Nawasak ang kalasag, at sa wakas ay sinalanta ng pag-atake ang magkabilang elder. Kabanata 1833. Floom! Floom! Parehong nagzip ang mga elder sa kalangitan na parang mga saranggola na may putol na mga kwerdas bago bumasag ng malakas sa isang sekta ng bato na sinira ang istruktura sa proseso. Perf! Bumulwak ang dugo sa kanilang mga bibig. Sa isang huling padyak ng kanilang mga binti, pareho silang namatay. Ang mga miyembro mula sa Bloodshed Clan at Nine Army ay nagulat sa nakita, at ang ilan ay tumigil pa sa pakikipaglaban dahil dito. Paano nangyari ito? Napatay niya pareho ang una at pangalawang elder. Napatay niya ang 2 tao sa 9th grade Ultimate God level ng sabay-sabay. Ang ikatlong elder ng Bloodshed Clan ay namutla habang nasasaksihan niya ang nangyari. Napatay ni Jack ang 3 sa kanilang mga amo sa loob ng ilang sandali pagkatapos pumasok sa larangan ng digmaan, at nagulat siya sa mga miyembro ng Bloodshed Clan. Tapos na sila para kung magpapatuloy ito. Pagkatapos ng lahat, marami sa mga miyembro ng 9 Army sa ika-8 at 9th grade Ultimate God level ay hindi magiging abala sa pakikipaglaban sa mga amo ng kalaban dahil dito. Ito ba ang Jack na kilala ko? Napatulala si Ella. Naalala niya na parang nasa 2nd grade Ultimate God level si Jack nang iligtas siya nito. Noon pa lang, ngunit hindi lamang nakapasok ang taong ito sa antas ng panghuling Diyos ng ika-7 baitang, mayroon din siyang mataas na husay sa pakikipaglaban. Nagawa niyang matuto ng isang malakas na kasanayan sa militar mula sa Bloodshed Clan at pinatay pa niya ang 2 sa kanilang mga elder gamit ang martial skill na ito. Oh, my stars. Sister, ito ba ang Jack na nabanggit mo? Nagsisinungaling ka ba sa akin? Talaga bang taga roon siya? Paano ito posible? Paano siya nagsasanay? Napalunok si Henrik at lubos na kumbinsido sa pagkakataong ito. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganoong master sa mundo. Oo, kakaiba ito. Wala pang 1 buwan silang pumasok sa kagubatan, pero lumakas na sila. Bukod sa kanya, marami pang iba ang nasa 6th grade Ultimate God level, at ang isa ay nasa 5th grade Ultimate God level. Wala akong ideya kung paano sila nagsanay. Kumunat ang noo ni Ella, at 100,000 tanong ang tumatakbo sa isip niya. Samantala, ang Bloodshed Clan Master, si Edward Grey, ay ganap na nawala ng mga salita, hindi maproseso ang lahat habang umiiling siya. Iyan ay, imposible. Paano iyon mangyayari?
Binata, sino? Sino ka? Hindi ka miyembro ng Nine Army, at hindi ka maaaring maging isang tao mula sa abandonadong mundo. Isa ka bang master mula sa isa sa mga puwersa ng Anti-Alliance Guard? Atake. Natigilan sandali, ang mga tao ng Nine Army ay labis na natuwa sa bagong tuklas na pag-asa na manalo. Muli silang sumugod, sumisigaw ng kanilang mga sigaw sa labanan. Dahil napatay ni Jack ang tatlong master ng kanilang mga kalaban, tumaas ang kanilang pag-asenso. Kasabay ng katotohanang nalampasan nila ang Bloodshed Clan, hindi madaling makatakas ang huling partido dahil napapalibutan sila. Clan Master, hindi natin ito hahayaang magtagal, hindi tayo makakalaban. Tatakas ba tayo? Nakiusap ang ikatlong elder ng Bloodshed Clan kay Edward. Ang mga tao mula sa Sword King Clan ay hindi pa dumating, at ang kanilang mga disipulo ay nabawasan ng malaki. Halatang hindi nila kayang makipaglaban. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nag-aatubili si Edward na nagutos, lahat, tumakbo. Tumakbo, ngayon na. Ang kanyang mga alagad ay nakahinga ng maluwag nang marinig ang utos, at sila ay nagsisigawan upang lumaban sa kanilang paraan. Sa kasamaang palad, si Jack ay commandant sa harap ni Edward. Whoosh! Haha! Hindi ko akalain na marami sa iyong mga tao ang makakatakas, kahit na gusto nila. Subukan mo, hindi kita papayagang makatakas. Nag-alab ang galit ni Edward nang pigilan siya ni Jack, kitang-kita sa paraan ng pagtitig niya kay Jack nang may galit. Binata, isa akong master sa first grade soul penetrating level, at kahit na ang first fortress. Master ng 9 armies ay hindi ako makakalaban. How dare you stop me? Sa tingin mo ba mapipigilan mo ako dahil lang sa talento mo at nagawa mong pumatay ng dalawa sa ating matatanda? Ganyan ka ba kawalang muwang? Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1834. May mga bakas ng dugo sa mga sulok ng labi ni Austen habang may puot siyang nagsasalita, nanlilisik ang mga mata habang ginagawa niya, tama. Hindi na mahalaga kung ang iba ay makatakas, ngunit hindi natin maaaring hayaang tumakas ang matandang ito. Kuya Jack, sabay nating patayin. Naputol ang ekspresyon ni Edward dahil dito. Palagi niyang iniisip na ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay mas malakas kaysa kay Austen, at mapatay niya si Austen ilang minuto pagkatapos ay hindi dumating si Jack at ang iba pa. Nanalo sana ang Bloodshed Clan. Ang combat power na ipinakita ni Jack ay maihahambing sa mga nasa first grade soul penetrating level. Si Jack lang ang nagdulot sa kanya ng sapat na problema, what more na pareho silang umatake sa kanya. Sa pag-iisip kung ano ang maaaring mangyari, nagsimulang magmakaawa si Edward kay Austen. Austen, kailangan mong pag-isipan ito ng mabuti. Hindi ba't sinabi mo na ang pagpapatuloy ng labanang ito ay magbubunga ng malaking pagkatalo para sa ating dalawa? Bakit hindi na lang natin kalimutan ang nangyari dito ngayon at bumalik sa kani-kanilang tahanan? Pero tumawa si Austen. Haha, at paano ka tumugon sa akin nang magmakaawa akong itigil na ang labanan, Edward Grey? Tinanggihan mo ako, kaya bakit tayo papayag sa iyong kahilingan ngayong nasa akin na ang kapangyarihan? Pagkatapos ay hinigpitin ni Austen ang kanyang mga kamao, ang kanyang enerhiya ay lumulubog sa mga ito habang ginagawa niya. Bahagyang tumingkayad si Jack, binalot ng sariling aura ang kanyang mga kamao nang isasagawa niya muli ang kasanayang Twin Dragon's Fist. Huwag gawin. Pag-usapan natin ito ng mabuti. Namutla sa takot si Edward nang mapagtanto niyang seryoso ang dalawang ito sa pag-atake sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi siya pinansin ni Jack at Austen, nagpakawala ng kani-kanilang mga galaw. Sa pagbitiw, nakagat lamang ni Edward ang bala at isagawa ang sarili. Thum! Ang pag-atake ng tatlong master na ito ay bumagsak laban sa isa't isa. Paano nakaligtas si Edward mula sa magkaisang pag-atake ni Jack at Austen? Namatay si Edward sa sandaling iyon. Clan Master, sumigaw ang ilang elder ng Bloodshed Clan. Napuno ng galit ang kanilang mga puso nang makitang pinatay ang kanilang Clan Master. Tumakbo. Lahat, tumakbo. Marami sa mga miyembro ng Bloodshed Clan ang nakipaglaban sa kanilang buhay dahil gusto nilang tumakas, dahil ang kanilang Clan Master, First Elder, Second Elder, at Fourth Elder ay namatay na. Hindi na nila nagawang talunin ang kanilang mga kalaban. Ang Bloodshed Clan ay orihinal na mayroong ilang 10,000 tao, ngunit 30,000 lamang sa kanila ang nananatili sa huli. Tulad ng sarap ng Nine Army na wakasan ng kanilang mga kaaway, may namataan ang isang Fortress Master mula sa malayo at sumigaw kay Austen, ito ay masama. Tumingin ka doon, First Fortress Master. Isang grupo ng mga tao ang nagmumula sa gilid na iyon.
Ninamnam ni Austen at ng iba pa ang kanilang pananakop, ilang sandali pa mula sa pagpuksa sa Bloodshed Clan nang makita nila ang isang grupo ng mga tao na lumilipad sa kanilang landas. Kabanata 1835. Ang bilang ng mga tao sa papasok na partidong iyon ay tinatayang ilang daang libo, at mabilis silang pumapasok. Mukhang nanggaling din sila kung saan matatagpuan ang Bloodshed Clan. Ito ay masama. Iyan ang Sword King Clan. F***, nagpadala ako ng mga tao para ipaalam ang Pavilion Below Cloud, ngunit bakit wala pa sila? Ano ang dapat nating gawin ngayon na ang mga tao mula sa Sword King Clan ay narito? Naputol ang ekspresyon ni Austen. Ang labanan ay huminto habang ang mga miyembro ng Nine Army at mula sa panig ni Jack ay pinalibutan ng natitirang mga miyembro ng Bloodshed Clan. Medyo naging seryoso ang ekspresyon ni Jack. First Fortress, Master, ano ang masasabi mo sa akin tungkol sa Sword King Clan? Napakalakas ba nila? Paano sila kumpara sa Bloodshed Clan? Noon lang nasabi ni Austen kay Jack, parehong ang Bloodshed Clan at Sword King Clan ay maaari lamang ituring na mga sekta ng ikatlong klase. Hindi sila ang mga malalaking sekta. Bahagyang lumuwag si Jack dahil doon. Dahil dumating ang Sword King Clan upang tulungan ang Bloodshed Clan, kailangan nilang maging miyembro ng Alliance Guard at halatang hindi magiging palakaibigan. Gayunpaman, maswerte sila na ang angkan na ito ay hindi isang mas malaking sekta. Maaari silang magkaroon ng pagkakataon na labanan ang mga ito. Tumingin si Austen kay Jack ng seryoso, at ang sumunod niyang sinabi ang nagpatense kay Jack, ang Sword King Clan ay mas maraming tao sa Ultimate God level kumpara sa Bloodshed Clan. Bagaman sila ay isang third class na maliit na sekta, sila ay mas malakas kaysa sa Bloodshed Clan. Sa kanilang mga miyembro, mayroong isa na nasa first grade na level penetrating level na kaluluwa. Second grade. Nagdilim ang ekspresyon ni Jack nang marinig niyang may mga master sa second grade souls penetrating level. Kumpiyansa siya na kaya niyang patayin si Edward, ngunit hindi siya masyadong sigurado sa kanyang sarili kapag kaharap ang mga master sa second grade soul penetrating level. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng pakikipaglaban ng isang master sa second grade soul penetrating level ay iyon sa ilang nasa first grade ultimate god level. Ang hindi alam ni Jackie at ng iba pa ay ang isang grupo ng 30,000 katao, kabilang si Lily, ay lumabas sa kagubatan, pagdating sa labas ng kagubatan. Isang matandang lalaki ang halatang nagulat habang nakatingin sa mga bangkay ng mga disipulo ng Bloodshed Clan. Sok! Totoong may 2,000 mga alagad ng Bloodshed Clan na nagbabantay dito, pero bakit lahat sila pinatay? Tumingin ng malapitan si Lily, at naging tense ang ekspresyon niya. Masama ito. Tingnan mo, may mga bangkay din ng mga miyembro ng pamilya Cabello at mga miyembro ng pamilyang White dito. Ano ang ibig sabihin nito? Pinatay ng 2 pamilyang iyon ang mga disipulong ito. Higit pa rito, pinatay din ang mga disciples ng Bloodshed Clan na nasa 3rd at 4th grade Ultimate God level. Mukhang nakipagsanib puwersa si Jack at ang iba sa Nine Army. Nakaramdam ng pagkaligaw, isang matandang lalaki mula sa Cloud Sky Sect ang bumaling kay Lily. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Dapat pa ba nating tulungan ang mga miyembro ng Bloodshed Clan? Kung hindi, wala tayong mapupuntahan. Lahat kami ay dumating mula sa gilid na iyon, at ang mga tao mula sa Siyam na Hukbo ay hindi pamilyar sa grupo ni Jack. Ang pagtulong sa kanila ay nangangahulugan ng pagtulong sa mga miyembro ng Siyam na Hukbo para hindi tayo sasaktan ng Siyam na Hukbo, hindi ba? Dapat din nilang kunin tayo, di ba? Tanong ng isang miyembro ng Hall of Divine Royal kay Lily. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumawa ng mapait si Lily at sinabing, oo. Batay sa sinabi mo, kukunin tayo ng mga miyembro ng Nine Army at hindi tayo sasaktan. Gayunpaman, paano kung ang mga tao mula sa White Family, Gods and Kings Pavilion, at Supreme Clarity Sect ay kumilos laban sa atin? Marami sa kanila ang nakapasok sa lugar na ito, at si Jack ay mas matalinong tao kaysa sa kanila, at maaaring mas matalino sila kaysa sa mga tao na mayroon tayo. Huminto si Lily bago siya nagpatuloy, paano kung kumilos sila laban sa atin? Sa palagay ko ay hindi makialam ang Nine Army sa usaping ito, neutral lang. Naiintindihan mo ba? Anong ibig mong sabihin dyan? Hindi tayo makakapunta sa Nine Army at humingi ng tulong sa kanila. Ang mga miyembro ng Hall of Divine Royal ay napatingin sa direksyon ng Nine Army. Dahil malayo ang lugar, hindi nila makita ang nangyayari. Tumanggo si Lily. Let's go! Ang mga miyembro ng Bloodshed Clan ay nagmula sa direksyong iyon dati. Tere na dito at mabilis na umalis sa lugar na ito. Kabanata 1836. Tere na, alis na tayo. Wala tayong ideya kung bakit huminto kaagad ang mga ingay na nag-aaway doon kaya sa tingin ko ay mas mabuti kung mabilis tayong umalis.
Mahihirapan tayo kung makasalubong nating muli ang mga taong iyon mula sa tinatawag na Alliance Guard. Isang matandang lalaki mula sa Hall of Divine Royal ang sumenya sa grupo ng mga tao na lumipad patungo sa kabilang direksyon kung saan naroon ang Bloodshed Clan. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na makakabangga ang isang grupo ng ilang daang libong tao na lumilipad patungo sa kanila hindi nagtagal pagkatapos nilang umalis. *Man 8, ano ang dapat nating gawin ngayong nabangga natin sila? Malaking puwersa ang magkabilang panig at natuklasan nila tayo dahil isa itong lambak. Ang isang lalaki mula sa Cloud Sky Sect ay may madilim na hitsura sa kanyang mukha nang makita niya ang grupo ng mga tao sa harap nila. Napaawang ng ilang beses ang sulok ng bibig ni Lily bago niya sinabing, malas talaga tayo. Sana, hindi sila miyembro ng Alliance Guard. Isang miyembro na dating miyembro ng pamilya Lagorio ang nakatayo sa tabi niya, Pavilion Master, bakit hindi tayo tumalikod at tumakas ngayon? Dahil medyo malayo pa sila sa atin, ang ilan sa atin ay makakaligtas kung tumalikod tayo para makatakas ngayon, di ba? Natakpin na ng malamig na pawis ang noo ng ilang tao. Pagkatapos ng lahat, mayroong ilang daang libong tao at wala silang ideya kung saang puwersa sila nagmula. Kung ang mga taong ito ay lalapit sa kanila at mga miyembro ng Alliance Guard, iyon ay magiging napakahirap. Bahagyang natarante rin si Lily. Gayunpaman, pinag-isipan niya ito bago siya mahinang nagsabi sa iba, maghintay at huwag magpanik. Baka hindi nila alam na tayo ay mga tao mula sa abandonadong mundo. Kapag sila ay dumating, maaari tayong tumabi at hayaan silang lumagpas sa atin. Wala na kami at baka dumaan lang yung kabilang party. Baka hindi nila alam na tayo ay mga tao mula sa abandonadong mundo. Huminto muna si Lily dito bago siya nagpatuloy sa pagsasalita. Sa kabilang banda, kung tatalikod tayo at tatakas ngayon, tiyak na hahabulin nila tayo kapag nakita nilang tumatakas tayo. Sa oras na iyon, napakaliit na bilang lang natin ang mabubuhay. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming malalakas na Panginoon ang kabilang sa grupong ito ng mga tao? Baka hindi na nila tayo tanungin kung manatili tayo at magbibigay daan na lang sa kanila. Tama, gawin na natin yan. Hindi pa kumalat ang balita tungkol sa atin na nanggaling sa abandonadong mundo. Kaya naman, bukod sa Bloodshed Clan, ang Nine Army lang ang nakakaalam nito. Walang ideya ang grupong ito kung saan tayo galing. Mamaya, masasabi na lang natin na miyembro tayo ng isang maliit na sekta. Naisip ito ng isang lalaki mula sa Hall of Divine Royal at tumango. Hindi niya maiwasang mapasulyap kay Lily. Sino ang mag-aasam na ikaw, ang Cloud Sky Sect Mistress, ay walang mataas na husay sa pakikipaglaban ngunit may matalinong pag-iisip. Hindi nagtagal, lumipad na ang grupo ng mga tao. Si Lily at ang iba ay agad na umatras sa magkabilang panig. Aktibo nilang pinayagan ang kabilang partido na dumaan sa kanila. Higit pa rito, ibinaban nila ang kanilang mga ulo at hindi nang ahas na makipag-eye contact sa mga taong iyon. Sino itong grupo ng mga tao? Medyo maunawain sila para gumawa ng paraan para makadaan muna tayo. Masayang sabi ng isang matandang babae habang lumilipad sa kanila. Haha, sino ang nakakaalam? Baka ilang pamilya sila o maliliit na sekta. Wala silang masyadong tao na nasa ultimate god level. Nagsalita ang isa pang matandang lalaki matapos tingnan ang grupong ito ng mga tao. Malapit na tayo. Sinong mag-aasam na napakaraming tao ang papasok sa ganitong oras? Nakakagulat. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1837. Pakiramdam ni Lily at ng iba pa ay lumubog ang kanilang mga puso nang marinig nila ang sinabi ng matanda. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis mula sa noo ng ilang mga tao dahil sila ay labis na natatakot. Sa hindi inaasahang pagkakataon, alam talaga ng mga taong ito na maraming tao ang pumasok mula sa abandonadong mundo. Posible kayang mga miyembro din ng Alliance Guard ang mga ito. Tiyak na sumugod sila upang kumilos laban sa mga nagmula sa abandonadong mundo pagkatapos nilang malaman ang tungkol sa balita. Sa kabutihang palad, ang grupong ito ng mga tao ay tila hindi gaanong pinapansin ang mga ito at hindi man lang sila pinaghihinalaan. Sunod-sunod na nilagpasan nila si Lily at ang iba pa. Maya-maya, lumipad na halos lahat ng nasa unahan. Agad namang nag-relax ang lahat sa sandaling ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang lalaking nakaputing damit ang sumimangot at hamarang kay Lily sa sandaling ito. Matapos tingnang mabuti ng lalaki, sinabi niya kay Lily, "Ikaw, tumingin ka." Bumagsak ang puso ni Lily at dahan-dahan niyang itinaas ang ulo. Lance, ikaw talaga. Nang matapos siyang magsalita ay tumulo ang luha ni Lily habang mahigpit na niyakap ang lalaking nakaputing damit.
Ang lalaking nakaputing damit ay walang iba kundi si Lance White na pumasok sa Misty Forest kasama ang iba 7 hanggang 8 buwan na ang nakalipas. Lance, magkakilala kayo. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, ang matandang babae na umaakay sa kanila ay sumenyas na huminto ang lahat. Noon lang nasabi ni Lance na medyo namumula ang mga mata, Master, nanay ko siya. Nanay ko ito. Dati iniisip ko kung kasama ba ang mga magulang ko sa mga taong pumasok mula sa abandonadong mundo dahil marami sila. Hindi ko inaasahan na makikita ko ang nanay ko at ang ilang miyembro ng pamilya Lagorio dito. Ang galing! Nakakunot ang noo ng matandang babae at tumingin sa mga taong nasa harapan niya habang nagsasalita, taga sa abandonadong mundo ba kayo? Bakit kayo naparito? Hindi ba sabi nila 500 hanggang 600,000 na tao ang nakapasok sa lugar? Bakit 30,000 lang kayo dito? Kahit maraming halimaw na hayop sa gubat na iyon, hindi kayo magre-resulta ng kaunting bilang ng matitira sa inyo. Nakakunot ang noo ng isang matandang lalaki mula sa Hall of Divine Royal habang sinulyapan si Lance. Iniisip niya na dahil buhay pa si Lance, hindi dapat sila miyembro ng Alliance Guard. Sa halip, dapat silang miyembro ng Anti-Alliance Guard. Humakbang siya pasulong pagkatapos niyang magdesisyon. Magalang niyang iminuwestra ang kanyang mga kamay at sinabing, kagalang-galang na nakatatanda, tayo ay mga taong pumasok mula sa abandonadong mundo. Gayunpaman, ano ang dapat nating sabihin? Ang ilan sa ating mga tao dito ay may pagkamuhi sa ibang puwersa noong tayo ay nasa labas. Dahil tayo ay hinahabol ng mga disipulo ng Bloodshed Clan noong tayo ay nasa kagubatan, wala na tayong maraming tao na naiwan. Tumango ang matandang babae pagkatapos niyang marinig ito. Nakikita ko, gayunpaman, napakakaunti na sa inyo ang natitira. Noon lamang sinabi ng matanda, hindi, mayroon pa ring ilang mga tao na ating mga kaaway at pumunta sila upang tulungan ang siyam na hukbo. Sinalakay ng mga miyembro ng Bloodshed Clan ang siyam na hukbo matapos kaming tugisin sa loob ng 3 araw at wala kaming ideya kung bakit. Kaya sa wakas nagkaroon kami ng pagkakataong umalis sa lugar na ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bahagyang nagdilim ang ekspresyon ng mukha ng matandang babae matapos marinig ang sinabi ng matanda. Malamig niyang sinulyapan ang matanda at sinabing, dahil alam ng mga taong iyon kung paano tumulong sa siyam na hukbo, bakit hindi kayo pumunta? Ang mga tao ng 9 Army ay miyembro ng Anti-Alliance Group. Siguradong nasaktan nila ang Bloodshed Clan dahil sa inyo. Kung hindi, hindi sila sasalakayin ng mga miyembro ng Bloodshed Clan ng walang anumang dahilan. Kabanata 1838. Sa sobrang takot ng matanda ay hindi niya alam ang isasagot ng makita ang galit na ekspresyon sa mukha ng matandang babae. Nakapagsalita lang siya sa nanginginig na boses. Ito ay higit sa lahat dahil nakita ni Lily na hindi kanais-nais ang sitwasyon kaya agad niyang sinabi, kagalang-galang na nakatatanda, hindi naman sa ayaw naming tumulong. Hindi lang kami mababa ang husay sa pakikipaglaban, ngunit ang kabilang grupo ay mas marami rin ang mga tao kaysa sa amin at hindi namin sila kalaban. Magkaaway kami noon at tiyak na papatayin kami. Noon lang lumakad si Lance para ikumpas ang matandang babae ng magalang at sinabing, Guro, ito ang aking ina at sigurado akong hindi siya magsisinungaling sa atin. Malamang na napilitan siyang gumawa ng ganito. Saka lang tumango ang matandang babae. Sige, sundan mo kami doon kung ganoon. Dahil ang Bloodshed Clan ay umaatake sa 9 Army, kailangan nating maglakbay ng mas mabilis. Isang matandang lalaki na may pulang buhok na nakatayo sa tabi ay ngumiti ng walang pakialam at nagsabi, Tara na. Dahil galing kayo sa gilid na iyon, kami, ang mga miyembro ng Anti-Alliance Guard, ay mag-iisip ng mga paraan upang maprotektahan kayong lahat. At least, hindi kami papayag na patayin kanila sa harap namin. Huwag kayong mag-alala. Salamat, Senior. Nagpalitan ng tingin si Lily at ang iba dahil natutuwa sila. Nagpapakilala din sila sa magkabilang panig. Inay, ito ang clan master namin at napakalakas niya. Nasa 2nd grade soul penetrating level siya at lalampas sa 3 baitang. Pagkatapos ay tumingin siya sa matandang babae at nagpatuloy, ito ang aking Panginoon, ang unang elder ng ating sekta. Siya ay isang master sa 1st grade soul penetrating level. Sige, maganda ito. Buti na lang hindi ka patay. Alam ni nanay na buhay ka pa. Buti na lang buhay ka. Tumango si Lily bago sumunod sa lahat habang lumilipad sila patungo sa direksyon ng 9 Army. Matapos lumipad ng ilang oras, hindi napigilan ni Lance na itanong ang tanong na nakatago sa kanyang puso. Inay, kakaiba ito. Bakit hindi namin nakita si tatay at ang mga miyembro ng pamilyang puti? Hindi kaya kasama mo ang pagpasok nila sa lugar na ito. Galit na galit si Lily nang marinig iyon. She said with gritted teeth, don't mention that the asterisk starred Nash White.
That guy is a heartless person at tinalikuran na niya tayong dalawa. Huminga ng malalim si Lance. Siya at ilang kaibigan ay dumating sa pasukan hindi nagtagal pagkatapos nilang pumasok sa kagubatan. Hindi nila inaasahan na ang unang elder ng pavilion na si Billow Cloud ay bibisita sa pasukan dahil libre siya. Dahil nabangga nila ang isa't isa, pilit silang dinala ng unang elder sa mundong ito. Tiyak, mas nakatutok ang unang elder sa magagandang talento sa pagsasanay ni Lance. Matapos makapasok sa lugar na ito, inayos niya ng mabuti si Lance at pagkaraan ng 6 na buwan, isa na itong master sa 8th grade Ultimate God level. Siya ay tinawag pa bilang number 1 master ng mga miyembro ng Pavilion Billow Cloud. Bagamat mayroon siyang napakagandang tagumpay, naiisip pa rin ni Lance ang kanyang mga magulang. Gayunpaman, wala siyang magawa dahil imposibleng umalis siya sa lugar. Maaari lamang siyang manatili at magsanay sa Pavilion Billow Cloud. Naisip niyang hindi na niya makikita ang kanyang mga magulang sa buhay na ito. Hindi niya akalain na makikilala niya noon si Lily at ilang miyembro ng pamilya Lagorio. Labis siyang natuwa sa pagkakataong ito. Inay, ano ba talaga ang nangyari? Hindi ba mabait na tao si tatay? Kanina ka pa niya tinatrato ng mabuti. Kabanata 1839. Si Lance ay may nalilitong tingin. Hindi niya akalain na magbabago ang lahat kahit 7 o 8 buwan lang siyang nawala. Hindi mo alam ang tungkol dito noon pero may anak sa labas si Nash sa babaeng iyon na tinatawag na Joan Xavier, anak, sabi ni Lily sa galit na tono. Mula nang mawala ka, nagpadala nga si Nash ng mga tao para hanapin ka, pero sinimulan niyang pag-isipang ibalik ang kanyang anak sa labas. Siyempre, hindi ako pumayag, kaya sinubukan kong pigilan siya. Ikinwento ni Lily ang buong kwento kay Lance, na nagdagdag ng mga palamuti sa daan. Gayunpaman, hindi niya sinabi kay Lance ang tungkol sa relasyon niya sa third elder pati na rin ang insidente ng pagkalason. Pagkatapos ng lahat, wala siyang paraan para sabihin ang mga bagay na ito ng malakas. Yung Nash White, so ibig sabihin patay na lahat ang lolo at lola ko. At ito na lang ang natitira sa pamilya Lagorio. Sa sobrang galit ni Lance ay naikuyom niya ang kanyang mga kamao pagkatapos niyang marinig ito. Hindi ko akalain na ganito ang pakikitungo nila sa iyo, Nay. Huwag kang mag-alala, simula ngayon, paprotektahan at ipaghihiganti kita. Huwag kang padalos-dalos, Lance, nagmamadaling sabi ni Lily. Medyo maganda ang martial talent ni Jack. Bumalik na siya for a period now, and I think na baka nakapasok na siya sa 1st or 2nd grade Ultimate God level. Higit sa lahat, ang lakas ng pakikipaglaban ng brat na iyon ay nakakagulat na malakas. May lakas pa siya na lumampas sa kanyang cultivation level. Dahil ang master mo ay elder, mas mabuting linangin mo ang sarili mo sa hinaharap kapag may pagkakataon na tayo. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay ni Lance. Paano kung nasa 2nd grade Ultimate God level na siya? Mom, alam mo ba na simula nang dumating ako dito, naging mas madali ang paglinang sa sarili ko. Higit pa rito, pinahahalagahan ako ng master. Binigyan niya ako ng maraming kayamanan para tulungan akong linangin ang sarili ko, at ngayon ay nasa ika-8 grade level na ako ng Ultimate God. Laminggalinga si Lance sa paligid bago bumuulong kay Lily, huwag kang mag-alala, Nay. Hanggat nalilinang ko ng maayos ang aking sarili at nakapasok sa daigdig na tumatagos sa kaluluwa, baka ako na ang susunod na clan master. Ngayon ang clan master at ang iba ay nakatingin sa akin. Natuwa si Lily nang marinig iyon. Napakalakas ng angka na ito, na may daan-daang libong tao at 2 mandirigma ng kaharian na tumatagos sa kaluluwa. Kung ang kanyang anak ang magiging clan master sa hinaharap, napakadaling patayin ang pamilyang puti at ipaghiganti ang kanyang mga magulang at ang kanyang pamilya. Sige, huwag nating madaliin ito. Hindi pa huli ang lahat para maghaiganti ang isang Ginoo. Hindi tayo nagmamadali. Maya-maya, papatayin natin sila at ipaghihiganti ang lolo at lola mo at ang iba pa. Tumanggaw si Lily. Noong una, wala siyang gaanong pag-asa na makapaghiganti, ngunit muli itong muling nabuhay sa kanyang puso. Habang nag-uusap ang dalawa, sa wakas ay humarap sa kanila ang 9 Army. Nakatayo na si Jack at ang iba pa at ang 9 Army. Mayroon pa ring 20 o 30,000 tao mula sa Bloodshed Clan na naiwan, at lumipad sila sa gilid ng Sword King Clan, nakatayo sa tabi nila. Kailangan mong maghaiganti para sa amin, Master Wallman. Ang mga taong ito ang pumatay sa aming Clan Master, ang unang Elder, ang pangalawang Elder, at ang iba pa. Ang 5th Elder ng Bloodshed Clan ay agad na dumating sa harap ng Master ng Sword King Clan, si Josh Wallman, na nagrereklamo. Napakunot ang noo ni Josh nang makita ang sitwasyon. Paano natalo ang iyong angkan? At bakit napakaraming tao ang natitira mula sa 9 Army? Itinaas ng 5th Elder ang kanyang mga kamay sa isang fisto palm sulot at sinabi, hindi lang mga tao mula sa 9 Army, Master Wallman.
Mayroon ding daan-daang libong tao mula sa abandonadong mundo na iyon. Napatay na namin ang napakarami sa kanilang mga tao, ngunit marami pa rin ang natitira. Ang ilan sa kanilang mga antas ng cultivation ay tumaas pa nga ng malaki. Hindi pa tayo sigurado kung sila ay 2 o 3 buwan na dito. Ang Sixth Elder ay sumulong din at nagsabi, Master Wallman, kami ay mga taong nagpoprotekta sa Alliance Guard. Kailangan mong magpasya para sa amin. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 1840. Ngunit hindi naman siguro namatay ang ilang elder mo maging ang clan master mo. Alam ko ang lakas ng clan mo. Hindi pa rin makapaniwala si Josh sa nakita niya. Ito ay malayo sa inaasahan. Ayon sa kanyang hula, dapat ay ang Siyam na Hukbo ang dumaranas ng malaking pagkatalo. Kahit na nakuha ng Nine Army ang tulong ng maraming tao mula sa inabando ng mundo, sapat na kung ang ilan sa mga tao sa inabando ng mundo ay maaaring makapasok sa una o ikalawang baitang Ultimate God level. Higit pa rito, hindi magkakaroon ng maraming tao na nagawang makapasok sa tunay na kaharian ng Diyos. Ito ay maituturing na pambihira kung mayroong 12 o higit sa lahat, 100 sa kanila. Kahit na sa ilalim ng mga sitwasyong ito, ang Bloodshed Clan ay hindi dapat matalo ng labis. Hindi sana pinatay si Edward, kahit papaano. Yung brat na yon, Master Wallman. It's the Asterisk Man brat. Nasa 7th grade Ultimate God level pa lang siya, pero sobrang lakas ng fighting skills niya. Pinatay niya ang elders natin, at malamang mas malakas ang fighting power niya kaysa First Fortress Master of the Nine Army. Galit na itinuro ng 5th elder si Jack na nagsasalita sa pamamagitan ng nakangagot na mga ngipin. Parang gusto niyang putulin agad si Jack. Hindi kaya, mas malakas siya kaysa sa First Fortress Master. Nagulat si Josh sa narinig niya. Mayroon na siyang ganoong uri ng kapangyarihan sa pakikipaglaban kahit na sa ikapitong baitang Ultimate God Realm. Kung gayon gaano siya kalakas kapag nakapasok na siya sa kaharian ng kaluluwa. Pagkatapos niyang mag-isip, kumunat ang noo niya. Alam niya na kung hindi niya aalisin ang brat na ito, ang buong Alliance Guard ay magdurusa sa hinaharap. Tama, ang brat na iyon ay isang master mula sa Diyos na nakakaalam kung saan, at ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay napakalakas. Master Wallman, kailangan mong patayin siya at ipaghiganti ang aming angkan. Napatingin lahat kay Josh ang mga tao ng Bloodshed Clan. Tumingin si Josh kay Jack at tinanong, hindi ka galing sa Nine Armies, brat. Saang puwersa ka nang galing? Ngumisi si Jack, siguradong hindi siya maniniwala ng lalaki kung sasabihin niyang galing siya sa abandonadong mundo. Gayunpaman, sa kanyang martial power ngayon, bale hindi niya alam kung anong malalaking puwersa ang mayroon ngayon, kahit may sinabi siya, walang maniniwala sa kanya. Tulad ng para sa isang casual na tagapagsanay. Kung siya ay isang casual na tagapagsanay, hindi siya mangguna sa mga tao upang tumulong sa Siyam na Hukbo. Matapos ang pag-iisip tungkol dito, napakibit-balikat na lamang niya ang walang magawa at tapat na sinabi, saan ako galing? Hehe, ako ay isang taong nagmula sa abandonadong mundo. Ako ay sapat na mapalad na pumasok sa aking kasalukuyang antas ng paglilinang. Isang tao mula sa abandonadong mundo. Ang mga tao mula sa Sword King Clan ay ganap na natulala nang marinig nila ito. Kahit na ang brat na ito ay narito sa loob ng 2 buwan, walang paraan na makapasok siya sa pang-7 baitang Ultimate God Realm. Sa abandonadong mundo, walang martial technique para linangin ang sarili sa Ultimate God Realm. Higit pa rito, wala silang mataas na grado na masiglang damo upang linangin ang kanilang sarili. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon lamang ng pagkakataon ng brat na makapasok sa First Grade Ultimate God Realm pagkatapos na pumasok dito. Gayunpaman, ang katotohanan na maaari siyang makapasok sa ikapitong baitang ng napakabilis ay talagang nakakagulat. Ibibigay ko lang ito sa iyo ng diretso, brat. Galing kami sa Alliance Guard, kaya naman hindi namin kayo pinapasok. Iyon ay dahil limitado rin ang martial resources at ang chi energy dito. Bagamat marami kaming taong pumapasok dito sa mga nakaraang taon, ang pinakamaraming naabot nila ay ang 9th grade Soul Penetrating Realm. Wala pang makakalampas sa antas na iyon at makapasok sa Nirvana. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.